Hey, what's up guys? PG Reminds of GY6PH, and today meron tayong i-check na Suzuki Bergman. Yan. So as the title says, ito yung mga tips and tricks or babahagi ko sa inyo yung mga dapat i-check sa pagbili ng second hand na unit na budget meal. So marami ng video sa YouTube, sa Facebook na nagtuturo sa atin kung paano pumili at bumili ng second hand na motor. Ito ay scooter. Ang dami na nilang nasabi. Pero yun ay para sa mga gas and go unit o yung mga unit na nasa tamang presyo. For example, tong Suzuki Bergman, ang second hand nito, version 1 is nasa 50,000 more or less, naglalaro yun. So, kung ganun unit yung bibili nyo, gas and go, asahan nyo na halos walang issue yun, wala kang isipin doon, walang alalahanin. Talagang pagkakuha mo, gagamitin mo na. Tapos ito naman yung mga budget meal, 100% may gagastusin ka dito, may ipapagawa ka. Or kung wala man, meron kang poproblemahin. So ano nga ba dapat i-check? So ang first tip ko sa inyo dito is kung ang unit, alam nyo na may issue budget meal, below SRP. Kung hindi kayo sigurado na kukunin nyo yung unit, mag-meetups kayo dun sa location na malapit sa seller, kasi nakakahiya kung kukunin nyo yung unit halfway, sasabihin nyo kukunin nyo, bibili nyo or i-deliver sa inyo, tapos hindi nyo naman pala talaga kukunin. So medyo nakakahiya yun. Gagastos yung seller ng gas, mag-uubos siya ng oras, tapos hindi mo lang pala kukunin yung unit. So dapat doon ka malapit sa seller. So unang-una nating i-check is yung papeles o RCR, kahit na Xerox yung OR, kasi marirenew naman yun, mahalaga yung CR. So itong unit na to ay hindi ko hinugasan or hindi ko inayos. Kung ano itsura na ito pagkakuha ko, ganun na. Yung plate lang tinanggal ko para hindi ako mahirapan mag-edit, kaka-sensor ng plaka. So ang post na ito is issue is gulong, gasgas sa kaha, registered naman daw, kompleto yung papeles, walang performance issue. Yun yung detalyeng binigay ng seller. Alanganin ako na kunin yung unit, kaya ang ginawa ko, kahit medyo malayo sa akin, out of way, ay dinayo ko yung unit. Hindi naman kalayuan, kaso remote area. Kung commute ka mahirap, buti yun, may service akong na nakuha na naghatid sa akin dun sa kanya. So yun, tinignan ko yung unit. Medyo alanganin ako kasi ang issue nito is kaha. So yun, kasi tuwing tip number 2 ko sa inyo, kung bibili kayo ng budget meal na unit, lagi nyong computein yung cost of repair. Kumbaga, magkano magagastos mo kung iayusin mo to para maging kasing performance, kasing ayos ng mga SRP na unit o yung nasa tamang presyo. For example, tong Bergman, ang presyo nga nito is naglalaro sa 50,000 ngayon. Kung kukuha ka ng ganitong klaseng unit na budget meal at gagawin mo, papagandahin mo yung pintura, aayusan mo ng gulong, isa-setup mo, i-compute mo yung presyo ba ay magiging kaparehas na ng second hand na unit na nakasetup na o mas makakatipid ka. Kasi most of the time, hindi ka makakatipid, mapapagastos kang malala. Tulad nito, issue is kaha. So, ang kaha ay nagkakalaga ng 4,500 to 7,000 ang pagpapentura. So, dagdag mo na agad sa cost yun. Tapos unang ko napansin sa physical appearance ay sira yung kanyang signal light sa kanan. So, ito ay 750 pesos. So, dagdag mo na sa cost yun. Then also yung gulong, nakalagay naman sa post niya, palitin na. So, ang gulong harap likod ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos more or less. So, dun pa lang, gagastos na tayo ng 12,000 mahigit sa kaha, pintura, at gulong. So, hindi pa yun yung performance, diba? So, physical appearance pa lang yun. So, dapat computein mo na. Kumbaga, makakatipid ka pa talaga sa pagbili ng budget meal na unit, o mas mainam sa'yo na bumili na lang ng maayos na unit, yung gas and go na tinatawag natin. Pero syempre, hindi naman tayo lahat may
budget. At hindi naman tayo lahat ay may parehas na purpose. Tulad nito, ang unit nito, binili ko, purpose niya is para pag-practicean ko. Pag-practicean ko magbuklas ng kaha, pag-practicean ko mag DIY ng mga bagay na pwedeng gawin sa unit na ito sa Bergman Suzuki 125. So yun, nagkakatalo dun sa purpose mo. Kailangan mo ba ng service na pang gas and go, yung wala ka ng alalahanin? Syempre, yung kukunin mo na yung maayos na unit, hindi yung budget meal na unit. Paano kung kapos yung budget mo, hindi ka maselan? Kailangan mo lang talaga ng unit na gumagana. So pwede na to. Ito ay registered na unit, wala kang alalahanin sa papel, gagamit mo siya then until dun sa time na i-re-register na siya. Pero kung may budget ka naman, gusto mo yung wala ka ng alalahanin, anong gagawin, yan, kunin mo is yung gas and go na unit. So unang-unang napansin natin sa physical appearance niya, yun nga, yung ilaw, and then also itong upuan, palitin na. Hindi ko maalala kung kasama to dun sa post ng seller, pero parang kasama nga. So meron naman siyang bracket, kaso may gasgas na dito. Yan. So kailangan isipin mo rin, idamay na to sa pintura. So bukod dun sa signal light, wala namang basag yung unit niya na iba. Yun lang ang onting pagkakagastusan. Una nating i-check is yung papeles. Urig yung OR, kahit Xerox pala, urig yung CR. So mahalaga yun. Meron naman tayong mga nagtuturo sa YouTube kung paano i-check yung CR, kung ito ba ay urig. Meron mga linya doon na LTO, DOTC yung nakasulat at hindi pala siya linya, tapos may star, hindi tuldok. Then sa black light, may mga hibla ng fiber, minsan may LTO na logo. So chinek ko naman yung papel niya, tapos ito rin ay first owner, kaya madali rin balikan kung kailangan mo ng verification. So yun din yung advantage pag pinuntahan mo yung seller sa bahay nila. Alam mo kung saan ka babalik. Then yung ID, mabe-verify mo na yun yung tamang address. So kung okay yung papel, pwede mo nang i-check yung makina. So initial checking is pwede mong i-check yung oil. Yun nga lang, wala tayong basa na dala. So check mo lang yun naman yung oil level sa dipstick sa mga scooter. So meron din yun sa mga manual. So yan. Na-check ko naman to, magdala kayo ng basahan para i-check. Na-check ko to, ito ay nasa tamang level naman, yun nga lang. Medyo maitim na, so palitin na. So yun, yung una yung gagawin kapag nakuha kayo ng second hand na unit. Kahit sinabi ng seller na kaka-change oil ko lang yan, change oil nyo pa rin para sa ganun ay makasigurado kayo. Yan. Tapos sunod yung i-check ay yung leak. Engine leak. So tignan natin. So yan, sinilip ko yung ilalim. Makikita naman natin na wala namang mga leak ito at ito yung tuyo yung ilalim natin. Yan. So isa sa yun sa mahalaga kung may leak yung makina. Ganon din sa gear oil tsaka sa air filter box na bululok din. Ito, makikita natin may oil, posible na sobra yung oil na nailagay niya na nag-change oil siya. Kasi ito ay 650 ml lang. Minsan yung iba 700 ml yung nilalagay. Kasi ito may unti ring basa pero parang hindi naman oil leak. Bagay. Itong unit ito ay kinuha ko na, so magpe-perform ako ng preventive maintenance dito. So yan, close up view. Hirap hirap, di na kaya ng ating camera, gimbal limit na. So wala naman siya matinding leak. So yan, una nyo i-check. So number 1 na i-check nyo after ng papel ay yung engine, kung may leak. And number 2 is yung roadworthiness nya. Pero yung roadworthiness, hindi mo naman yun mai-check lahat ng sabay-sabay unless i-road test mo. Pero dahil nandito na tayo, check muna natin yung makina kung kaya ng push start. Yan. So push start natin. So yun, di gumagana yung right na brake lever nya, yung brake switch, hindi nag-start yung makina. So ito, brake natin. Yun, one push start naman siya.
Buti itong Bergman, meron siyang tawag dito, voltmeter. So yun, 14.7. So hindi na tayo mag-aalala na hindi nagcha-charge yung makina natin or yung electrical system, charging system natin. So nag-start naman siya. Wala naman tayong naririnig na kakaibang ingay. Susubukan naman natin siya sa kickstart. So patayin muna natin. Yan, may ano naman yung Bergman. Tawag dito. Meron siyang kill switch. So testingin natin. Yan, one kickstart din. Start yung unit. Ayan. Sayang nga lang yung Bergman ay wala siyang ano no, RPM tachometer. So once na nag-start na yung unit, pwede na nating tingnan yung makina kung may unusual na ingay. So ang gagawin ko, tatakpan ko yung pipe. Pwedeng basahan, tsinelas, so ano pa man. Yan. Dito natin maririnig kung may trouble yung makina, kung may malagitik, o ano pa man sa head. Yan. Or sa CVT. Kasi hindi mo mabubuksan yung CVT kapag nag-check ka ng second hand na unit, di ba? So yan, lapit natin. Pa natin yung pipe. Yan, wala naman tayong marinig na kakaiba sa CVT. Pero kung sakaling kukuha kayo ng second hand na unit, pagkakuha nyo, i-check up nyo na yung CVT. Yun yung una kong pagkakamali dun sa SDS na nakuha ko, Suzuki Skydive Sport. Sabi nung owner ay kakapalit niya na ng panggilid. Yun nga lang, pinalit niyang panggilid ay hindi SGP, kaya nasira sa kalagitnaan ng biyahe. Pinischedule ko siya for 3 months. Kaso yun nga, hindi na umabot ng 3 months bago ko na-i-check. So far, okay sa akin yung tunog ng makina niya. May unting lagatik, pero siguro mawawala rin pagkuha ng change oil. One push start sa kickstart. Tapos ganun din sa electric starter. So check naman natin. Kasama sa pagiging roadworthiness ay yung ilaw. So ito makikita natin, wala siyang headlight ngayon na dapat meron na. So yun yung advantage ng pagkuha ng unit na rehistrado kahit na budget meal. Alam natin na na-check to kahit papaano ng LTO. So ibig sabihin, kung may papagawa ka man dito, so para maging roadworthy is minor na lang. Tulad nito, gumana na yung headlight niya, high and low. So ibig sabihin, yung switch lang ang may problema. To, naglolo ko na yung switch niya. Kasi nung pinindot ko yung high, tapos binalik ko sa low, nagkaroon naman yung low. So switch lang. Yan. Ayan, wala na naman, oh. Tignan mo, high, tapos low. O, di ba? Bumalik na yung low. So, subukan na naman natin yung signal light. So, left. So, meron namang ilaw yung signal light niya sa left. Ayan, tignan natin sa likuran. So, signal light naman sa right. Meron. Yan, kahit sira na, may ilaw pa din, oh. Yan, check naman natin yung busina. So, gumagana siya. Yan, patayin natin yung signal light. So, yung sunod naman natin is yung brake light. Alam natin na gumagana to. Ayan, gumagana yung brake light niya at saka yung park light. Yun, wala ring plate light. So, kailangan palitan to. Yung plate light niya, wala. Ayan. Nga pala, nakalimutan kong sabihin na meron pa tong mudguards dito. Hindi ko lang naisama kasi tinanggal ng may-ari dahil plano niya magpalit ng gulong kasi yun nga, binenta niya na. So, magpapalit siya nung 120/90/10. So, malapit na gulong yun. Yun yung ipapalit niya sa rear tire. So, tinanggal niya to in advance kasi iniisip niya ganun din yung ipapalit nung makakakuha ng unit. So, hindi niya na binalik itong mudguard. Tapos, naalala ko, tip number 3. Ilan trip na ba? Wag nyong i-road test yung unit kapag
hindi nyo kukunin. Kumbaga kung ito, tulad nito, nakita nyo yung condition niya, tapos alam niya sa sarili niyo na hindi kayo interesado sa unit dahil sa itsura niya, sa appearance niya, sa tunog ng makina o ano pa man, huwag niyo na i-road test kasi magsasayang lang kayo ng oras nung seller at the same time yung gas, di ba? Tapos hindi niyo naman kukunit. So, mas mainam na bago niyo i-road test talaga, isipin niyo muna kung gustong-gusto niyo na yung unit para sa ganun ay hindi tayo magsayang ng oras parehas. So, na-road test ko na to. Hindi ko nga lang nakuha na ng video kasi wala naman akong action cam sa ngayon. So, yung pagiging roadworthy niya is okay naman. Okay yung handling niya. Tapos, ito yung brake niya. May gas-gas lang dito. Halatang hindi napapalitan ng madalas yung brake niya, pads. Tapos may onting dumi. Yung brake shoe niya, yon, mahina na yung braking system sa likod. So, hindi na ganun kalakas yung braking power. Palitin na rin to, palagay ko. Hindi na makukuha to sa adjustment kasi sagad na. Yeah, sagad na. So, yun. May mga onting kalawang. Second hand na unit eh. Yan, may mga kalawang. Hindi naman maiiwasan yan. Buti kung brand new, di ba? Ayan yung pipe niya. Meron. Nga pala, pagka unang start nyo, obserbahan nyo yung pipe kung may kung may oil, kung meron ding puti, blue o black na usok, ibig sabihin may problema yung makina. Pero ito wala naman, tahimik naman. At ito malinis din naman. Ito yung mga onting itim, normal naman yan kasi nakalikabukad. Pero kung yung excess, yan, pag ginanyan nyo yung kamay nyo, kita nyo na yung usok, yun yung hindi normal. Tsaka maamoy nyo rin yun, amoy ng oil na nasusunog or may kakaibang amoy. Yan. So yan, naikot naman yung gulong. Usually sa mga scooter, ganyan naman talaga kapag naka minor at naka center stand. So roadworthy siya para sa akin. Braking power, handling, banking, kahit na medyo na yung gulong niya, pudpud na, palitin na. Anong bottom line dito sa pagkuha ng second hand na unit na budget meal or below suggested retail price or below dun sa normal na bentahan? Para sa akin, yun nga, nasa purpose nyo, kailangan nyo ng pang service, kapos yung budget nyo. Pwede na itong mga below budget meal as long as roadworthy, okay yung ilaw, gumagana yung switches, yung makina, walang problema. So, worth it yun. Tapos yung budget mo is sakto lang, tapos kailangan mo lang talaga ipang service, hindi ka maselan kung maganda yung unit. As long na dadala ka sa point A to point B. Then kung may budget ka naman, di kumuha ka na ng nung unit naman ito, gas and go, yung maangas na, maporma na, di ba? Tapos wala ka nang alalahin, wala ka nang papaayos kasi sa pagbili ng second hand na unit, hindi maiiwasan yan na may ipapaayos ka. Kasi second hand na unit yun eh. Nagamit na yun, hindi yun brand new. So malamang sa malamang 99% yan meron kang ipapagawa, switch, gulong, diba? Ilaw, mga minor lang na bagay yan eh, kasama yun sa pagbili ng second hand. Unless sinabi nung nag-post ng seller, nung may-ari na gas and go, wala ka nang papagawa, yun, diba? So ako naman, bakit ko binili yung unit na ito? Ganito kasi yan. Ako ay walang budget na 50 to 60,000 para sa unit na Suzuki Bergman 125. Pero gusto ko siyang matutunan. Gusto kong matutunan yung makina niya, yung kaha niya, electrical system niya, yon. Then at the same time, upgrade na rin dun sa SkyDrive 115, yung sport na gamit ng misis ko. So actually, pag na-set up ko to, misis ko din yung gagamit. Dahil feeling ko mas komportable to gamitin. So yun na nga, wala akong budget na bumili nung nasa normal na pricing. So kaya ang kinuha ko is yung pricing na budget meal. Ngayon in the long run, kinumpute ko, ganun din, mapapagastos din ako na kasing halaga nung 50 to 60,000 na unit pag inayos ko to, sinetup ko, pinaganda ko. Pero ang advantage nun is wala akong ganung pera
uunti-untiin ko siya. So para siyang naging, may kukumpara mo siya dun sa installment tsaka sa brand new cash, di ba? Sa brand new cash, kukunin mo yung unit, ganitong presyo, 90,000. Then, yun, uwi mo na, okay ka na. Tapos ito naman, set up mo, pero hindi sa isang bagsakan. So magiging, di ba, pag mga hulugan, magiging 120,000, minsan ganun, minsan mas mataas pa. So ganun din yung comparison na ito. Magiging maayos siyang unit sa akin, magiging okay na unit siya, pero hindi isang bagsakan. So may pagkakataon pa akong mag-ipon. Then, abutin din ng matagal na panahon, mga months o year, bago siya talaga maging magandang unit na pangmalakasan. So, nasa sa inyo yan. Yun nga lang. Shinare ko lang sa inyo yung mga tips and tricks ko kung paano mag-check ng unit, and then at the same time, paano ako nabili ng second hand na unit. Kasi usually yung unit ko is second hand lang. Nagkaroon lang ako ng bago yung sa Rusi Gremlin. Kaya yun, hindi ko mabitawan kasi yun yung una kong motor na sa akin talaga nakapangalan, at yun, una kong motor na binili ng brand new. Hindi naman ako tinirik nun, napabayaan ko lang talaga na mas stock yung unit na nagkaroon na ako ng mga bago na scooter like GY6, CB110, tapos yung mga unit na i-post ko na dati. So hanggang doon na lang ang aking video. Sana may natutunan kayo. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam.